Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nanood nitong nakaraang vlog ko tungkol po sa paglakas ng benta ng BYD sa buong mundo. Maging yung iba pang mga electric vehicles na galing ng China. Siyempre, yung mga magagandang klase. Ngayon mga kapatid, hindi makapaniwala ang ilang mga kababayan natin na bakit daw lalakas ang gawang China. Mahina daw ang mga gawang China. Madali daw masira ang mga gawang China. Mga kapatid, kung malalaman nyo lamang po ang katotohanan na ang Tesla ay meron po yung gigafactory dyan sa China at 50% po ng production ng Tesla ay nandyan po sa China. Kaya nga po lalong yumaman itong si Elon Musk dahil nga po, biro mo, 1.4 billion ang populasyon ng China at karamihan po doon sa 50% na production ng Tesla dyan sa China, ang bumibili po ay itong mga Chinese people. Kaya nga po lalong lumakas at yumaman itong si Elon Musk. Ngayon, meron din po siyang production diyan sa US. Pero hindi niya pwedeng dalin itong mga Tesla na gawa ng China dahil hindi po yan makakatanggap ng kanilang tax credit, yung kanilang tax subsidy dahil diyan sa US kailangan kapag ka bumili ka ng electric vehicle, dapat yung battery ay diyan din po gawa sa Amerika. Hindi po pwede yung battery ay gawa sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China. Ngayon mga kapatid, alam po natin na itong si Elon Musk at saka itong si President Trump ay magkaibigan yan. Pero hindi mo po maikakaila na itong si President Trump ay kalaban ng China. Kaya nga po tinatadtad nila ngayon ng mataas na taripa itong mga electric vehicle kung ito ay papasok diyan sa USA. At may balita nga rin po ngayon na papatawan nila ng sanctions itong China. Hindi natin alam kung bakit ganun ang nangyayari. So ito ay trade war ang nangyayari po between China at sa USA. Pero ang nadadamay po ay ang lahat dahil pag silang dalawa ang nagkaroon ng labanan dyan, buong mundo na ang nadadamay po dito. Pero mga kapatid, itong mga electric vehicle po kasi na gawa ng China, doon nga po sa nakaraang vlog ko, na kung hindi po talaga magbababa ng presyo itong si Tesla, ay talagang malalampasan na siya at tatalunin siya ni BYD. Ngayon mga kapatid, bakit po ba si Tesla ay mayroong gigafactory dyan sa China? Unang-una, yung supply chain ng lahat ng mga materyales ay nandiyan sa China. Ang battery ay kumukuha po ang Tesla dyan sa China, sa BYD. Ngayon, lahat po ng kailangan ng mga raw materials, aluminum, pati po yung mga ginagamit sa paggawa ng baterya, sa paggawa ng mga motor, lahat po yan ay provided nandiyan po sa China. Pero siyempre, yung technology ni Tesla yon. Pero sino ba ang kasama ni Tesla diyan sa gigafactory sa China? Puro mga Chinese engineers din. Kung sinasabi nyo na ang gawang China ay mahina, walang kwenta, madaling masira, ito pong 50% ng production ng Tesla diyan sa gigafactory sa China. Gawin China po yan. Dalawa po ang malaking battery producer diyan sa China. Ito nga pong BYD at saka ito pong si ATL. Ngayon, si Toyota, si Kia, si BMW, ayan, sama mo si Tesla, ay bumibili po yan ng mga battery na ginagamit po nila diyan sa kanilang mga hybrid pati sa kanilang mga electric vehicle na ginagawa. Mga kapatid, kahapon lamang ay sinabi ng Toyota na magtatayo na po sila ng planta dyan po sa China. At doon na nga daw po bubuuin yung kanilang electric vehicle na Lexus. Toyota magtatayo ng planta sa China. Ngayon, may mga nagko-comment po sa vlog ko na hindi daw po siya bibili ng electric vehicle na gawa sa China dahil ang magaling daw po talaga ay Japan. Japan. Yan ang sinasabi nila. Ang gawang China daw po ay walang kwenta. Ngayon, eto. Bakit si Toyota ay magtatayo ng planta dyan sa China para gawin yung kanilang electric vehicle na Lexus? At hindi lang Lexus yan. Siyempre, magsusunod-sunod na yan. Ang gagawin ba ng Toyota? Kailangan lang nila ng factory doon at lahat ng kanilang mga gamit, ang battery nila, ang motor nila, ang technology nila, manggagaling pa sa Japan. Ang tagagawa nila ng mga Hapon ay galing pa sa Japan, dadalhin sa China. Hindi po ganun yun.
Lahat po ay manggagaling na sa China. Ang motor, ang mga modules, yung buong technology, yung supply chain, yung batteries, lahat po yan ay manggagaling sa China kasama na itong mga engineers ng China. Kasi nga po ang China talagang pinerfect nila itong mga electric vehicle at ngayon ay sineshare nila sa buong mundo ng mga automotive manufacturers. Si BMW matagal nang nandyan. Si Volkswagen matagal nang nandyan. Si Honda meron din. Ito, tignan nyo yung kotse na yan. Yan po ay electric vehicle ng Honda. Ngayon, kung sasabihin nyo ngayon na ang mga gawang China ay mahinang klase, nako, nagkakamali po kayo. Pero bakit po ngayon itong si Toyota ay nandyan? Para po maging mura ang kanilang electric vehicle. Kasi habang iyan ay ginagawa mo sa Japan, aangkat ka ngayon ng mga materyales, aangkat ka ng battery, aangkat ka ng mga kung ano-anong mga electric motors, lahat kasi nasa China na yun eh. Yung ibang mga malalaking manufacturers ng mga materyales na yan, ng mga parts na yan, hindi naman talaga Chinese lahat yan. Dito lamang sila pumupunta sa China dahil unang-una, mababa ang patrabaho diyan sa China. Ngayon, itong Toyota magtatayo ngayon ng planta diyan sa China kasi mababa nga po ang pasweldo diyan. No, yung mga Chinese na gagamitin mo diyan, mabababa lang ang sweldo niyan, hindi katulad sa Japan, hindi katulad dito sa Pilipinas, puro welga pa. O, di ba, mga kapatid? Kaya nga po sila nandiyan, nagsisiksikan sila diyan. Unang-una, nandiyan lahat yung mga materyales na kailangan mo para makabuo ka ngayon ng isang electric vehicle. Hindi lang isa ang bubuin ni Toyota diyan, marami. Eto, mga kapatid, di ba sabi nyo, kapag gawang China, mahinang klase yan. Eh kasi naman nga po ganito. Ito pong gobyerno ng China, binigyan nila ng pera, pinautang nila itong mga maliliit na mga manufacturers na ito para gumawa ng kani-kanilang mga electric vehicles. Kung tutuusin, para panggamit lang nila yun eh, kasi nga 1.4 billion po ang populasyon nila. Kung BYD lang at yung ilang mga malalaking mga electric vehicle manufacturers ang gagawa, hindi po kakayanin na mabigyan ng lahat ng mga Chinese na magkaroon sila ng electric vehicle. Kaya nga po dumami yung mga electric vehicle na mga mabababang klase, sabihin na po natin, yung entry level. Eh kaso, itong mga Pinoy, pinagkukuha, inimport ng inimport, dinala dito. Kasi sa online lang, biro mo sa Lazada, sa Alibaba, makakabili ka ng electric vehicle. Ganun po kasi kabilis, ganun kadali na maka-import ka, makabili ka sa China ng electric vehicle. Pero ibang usapan, itong mga talagang branded na mga electric vehicle na nandiyan ngayon sa China. Volkswagen, BMW, ngayon papasok ang Toyota, nandiyan ang Tesla. Hindi pa natin alam iba, pero ang Honda meron din dyan. Hindi pa natin alam kung ano-ano yung mga malalaking car manufacturers na nandiyan na po sa China ngayon. Mga kapatid, ano-ano ba yung mga gamit sa paggawa ng electric vehicle? Siyempre, battery, yung mga gulong, lahat po ng mga aluminum na yan, yung mga modules na yan, yung motor, electric motor, sa China nga ay talaga namang nagdi-develop na sila ng mga sasakyan dyan noon pa man. Kaya ngayon, dyan sa China, kompleto na yung mga materialis na yan, bubuuin na lang. I-adapt na lang ngayon ni Toyota yung technology na gusto niya. Kaya yung mga nag-comment po dito sa vlog ko na ito, na sinasabi po nilang walang kwenta ang mga electric vehicle ng China, nagkakamali po kayo dyan. Halos lahat po ngayon ay nagmamadali na makapwesto dito sa China kasi nga po, kung gagawin nila yan sa mga bansa nila, ay mangungulilat po silang lalo. Lalo na po yun nandiyan sa US. O ngayon ito mga kapatid. Dahil po sa ang talagang labanan dito ay baterya. Ito pong Europe, yung mga bansa po dyan, nagkasundo sila na magkaroon sila ng isang kumpanya na gagawa ng baterya. At ito po ay itong Swedish company na Northvolt. Ito pong Northvolt ay pinuhunanan ni BMW at ni Volkswagen. Ang ganda ng umpisa nitong Northvolt na to. Biro mo, $55 billion ang order sa kanila nitong mga car manufacturers, mga electric vehicle manufacturers diyan sa Europe. Pero nagkaroon ng malaking problema. Yung battery na ginagawa nitong Northvolt na to ay sablay. Palpak ang quality. Kaya ang nangyari, itong si BMW ay umatras sa kanilang mga orders. Ang laki nung binawi ni BMW ng mga orders. Kaya po, ilang buwan lang, ito pong Northvolt na ito ay nagbawas ng kanilang mga tauhan.
Dahil nga po hindi na nila kayang paswelduhin. At kung maunti po talaga yung mga order sa kanila ng battery. At mga ilang panahon pa, nagsara na po itong Northvolt na ito. Yan ay sa Europe. Ngayon, itong kalaban niya na BYD at CATL na nandyan sa China hanggang ngayon namamayagpag. Sabihin nyo ngayon, sino ang may mataas na technology pagdating dito sa battery technology ng mga electric vehicle? Siyempre, ang talagang mangunguna dito, yung matagal nang gumagawa ng baterya. At ito nga, itong si CATL at si BYD. At dahil nga po, sa naunsyami, itong Northvolt, bumagsak sila, hindi ngayon na ipagpatuloy nitong mga European countries na mamaster nila ang electric vehicle. Paano mo mamamaster? Wala kang ang baterya. Walang iniwan yan doon sa gusto nating mag-assemble ng isang electric vehicle, wala ka namang ikakabit na baterya. Siyempre tayo, pagka wala tayong ikakabit na baterya, tingin kayo sa online, tingin ka dyan sa Alibaba, tingin ka dyan sa Lazada, may mga binibentang baterya dyan, itong mga taga-China, bibili ka. Pero hindi yun gagawin itong mga nasa Europe, itong mga malalaking mga automotive manufacturers dyan. Dahil sa naunsyami, dahil sa nagsara, itong Northvolt, lalo ngayong nawala ng pag-asa na maisaayos at makipaglabanan itong mga manufacturer diyan po sa Europe. 80% po ng mga malalaking factory ay sinusuplayan ng CATL at ng BYD sa buong mundo. Ganyan na po kalaki yung negosyo nila pagdating po dito sa battery. Mga kapatid, ang Stellantis, ito po ay mayroong 14 na mga international brands ng mga sikat na mga sasakyan. Kasama dyan ang Dodge, ang Chrysler, ang Fiat at ang Maserati. Mga kapatid, nakipag-tie up ito sa CATL at maglalagay sila ng malaking factory. 4.1 billion euros po dyan po sa Spain. So ngayon, mga kapatid, sabihin yung walang kwenta, itong mga produkto ng China, yung battery na ginagawa ng China, bakit itong si Stellantis ay nakipagsosyo, nagtiwala siya ngayon dito po sa CATL at magtatayo nga po sila ng negosyo diyan sa Spain. Gawaan ng mga battery ng mga electric vehicle. Marami pong nagkomento dito sa nakaraang vlog ko. Ako daw po ay binayaran ng BYD para i-promote si BYD. Ako daw po ay pro-China. Wala daw pong kwenta itong mga electric vehicle na to. Lulubog lang daw yan dito sa Pilipinas. Hindi daw to para sa Pilipinas. Meron pa nga nagsabi, bobo daw po ako. Ang sinasabi lang natin dito, bakit ba umasenso ng husto itong si BYD at parang iniinis niya ng husto itong si Donald Trump, yung presidente ng US? Biro mo, diyan sa US, halos nagbagsakan ang kanilang mga electric vehicle. Samantalang itong si China ay namamayagpag. Ngayon, nandyan na sila sa Mexico, itong BYD, border na halos yan ng Amerika. Sabi ng US, tataasan daw nila ang taripa. Siyempre, magmamahal ngayon ang presyo ni BYD kung tataasan mo ng taripa. Kasi nga po, murang-mura itong mga sasakyan ni BYD kapag bibilin mo kung ikukumpara mo diyan sa mga brand na nandiyan sa US. Kaya ko lang naman po ikinikwento sa inyo to para malaman nyo bakit ba nagmura kasi. Kasi nga po, kaya sila nagmura. Biro nyo, lahat ng supply chain diyan sa China, lahat ng mga materyales, lahat ng aluminum, pati gulong, pati goma, pati electronics, pati mga wires, lahat, ang motor, isama mo pa yung battery, nandiyan lahat sa China. Samantalang itong si US, umaamot pa kung saan-saan itong mga manufacturer diyan sa US para lang makabuo ng isang magandang electric vehicle. Paano mo tatalunin ito? Na lahat ng materyales ay nasa kanila. Yun po yung sinasabi natin dito sa vlog. Ngayon, natuto ngayon itong si Toyota. Maglalagay na ngayon siya ng planta dito sa China para doon gagawin yung electric vehicle niya para maging mura. Kasi yung ginawa ng Toyota na electric vehicle, mahal pa rin. Kasi nga, kahit nasabihin mo, bumibili siya sa CATL, sa BYD ng battery, syempre, yung kanyang technology sa Japan niya pa rin gagawin, magiging mahal po talaga. Hindi naman po siya pwedeng gumawa sa US. Kasi kung doon siya gagawa ng electric vehicle, saan siya kukuha ng battery? Lalong magiging mahal. Tandaan niyo po mga kapatid, itong Toyota, kaya sila yumayaman ng husto dahil number 1 siya dyan sa US pagdating sa Japanese brand na sasakyan. So lahat ng benta niya dyan ang nagpapayaman sa Toyota. Ngayon, pati dito sa Asia, ganun din po. Kaya lang, coming 2035,
pagdating diyan sa US, halos lahat ng mga internal combustion engine, no, ilang porsyento na lamang ang marirehistro. Sabi nga dun sa iba, 50% na lang. Sa iba naman talaga zero na. O ngayon, paano ka pa ngayon bebenta diyan sa US ng mga internal combustion engine mo kung ang talagang i-adapt na nila diyan ay electric vehicle? Kaya dito pinag-uusapan natin yan. Pero sa Pilipinas, bumalabs pa yan. Kasi nga wala naman tayong pambili. Pero kung magmumura ngayon to, kung dumami na ngayon yung mga mura, palagay ko bibili ka din. Kakainin mo rin yung sinabi mo na lulubog lang yan sa baha. Kakainin mo rin yung sinabi mo na walang kwenta itong mga gawang China. Paano kung ang mabili mo yung Toyota na gawang China? Sabihin mo walang kwenta. Siyempre, yung iba may masabi lang, mema. Pag-aralan po natin kasi darating din naman ang panahon kung nandyan na yan, yung mga bagay na yan, hindi mo naman matatanggihan na yan kung talagang iyan ang magiging kapalaran mo. Kung magkakaroon ka ba ng Tesla, tatanggihan mo ba yun? O kung merong magbigay sa'yo or yung anak mo nakapangasawa ng mayaman, may Tesla, sasakay ka pa rin naman dyan. Dito po sa atin sa Pilipinas, sabi nga nung ibang nagko-comment din sa vlog ko, hindi daw siya bibili ng gawang China, hindi daw po siya gagamit ng mga gawang China. Yun lang daw po ang kanyang hahandog sa ating bayan na hindi po bumili ng mga produkto na gawa ng China dahil tayo daw po ay sinasakop ng China. Ibalik lamang daw po yung mga sinakop sa atin. Yan sinasabi nila. Kailangan daw po ilaban natin, ipaglaban natin ang ating karapatan. Teka muna. Tumingin ka, luminga ka sa iyong kabahayan. Tignan mo kung meron kang made in USA dyan. Tignan mo kung meron kang made in Japan dyan. Pati yung kutsyon mo, pati yung baso mo, pati yung kutsara mo. Lahat na makikita mong bagay dyan sa mga appliances mo, tignan mo kung saan made yan. Ang cellphone mo, tignan mo kung saan made yan. Baka nakakalimutan mo, napasok na po tayo ng China. Halos lahat ng produkto dito sa Pilipinas na mabibili mo ay gawang China. Ngayon, nasasabi nyo lang yan na hindi kayo bibili ng gawang China kasi hindi nyo naman nga kasi kayang bilhin si BYD. O yung may mga pambili, okay lang yan. Ikaw, hindi mo kayang bilhin si BYD, ang mahal-mahal, 3 milyon, 2 milyon. O yung pinakamura nila, 1 milyon yata, o kulang-kulang 1 milyon. O sige, debilid mo kung kaya mong bumili ng BYD. Pero, ang mga produkto na gawang China, nandito lang sa kabahayan natin. Huwag ka nang magtaka. Kaya, yung sinabi mo, kakainin mo yan. Kung sakali pong mayroon tayong makukuhang kaalaman dito sa China, mga bagay na magtuturo sa atin para tayo ay umasenso, wala pong problema doon, jackpot yun. Pero kung ganito lamang ang gagawin natin, na magbato ng mga negatibo tungkol dito sa mga binabanggit natin na technological advancement ng China, hindi rin po yun makakatulong sa atin. Ang importante po mga kapatid, tignan natin kung paano nagiging successful ang isang bansa. Diyan sa bansang China, dahil talagang napakarami ng populasyon nila, 1.4 billion, halos lahat ng tao diyan para silang mga langgam kung magtrabaho. Hindi po pwede sa kanila ang maging tamad. Lahat po sila ay gumagawa. Merong trade war between US at ng China. Ang balita ko, papatawan pa ng sanction itong China. Pero itong si China, ang sinabi nila, hindi na rin sila mag-export sa US ng gallium, germanium at antimony. Yung tatlong yan ay ginagamit sa paggawa ng mga aircraft, sa paggawa ng mga radar system and high-tech weapons. Itong mga rare earth resources po na ito, halos lahat yan ay nandiyan sa China. Na kung magpapatuloy ngayon ang panggigipit daw po ng US sa China, ay hindi na sila mag-export sa US nitong tatlong rare earth resources na to na ginagamit sa paggawa ng panlaban na eroplano ng US. Kaya talagang malaking issue po ngayon itong nangyayaring trade war ng China. At dito nga po nakikita na pumapasok itong mga electric vehicle ng China sa iba't ibang panig ng mundo at ito na nga po ang susunod nilang papasukin ang Amerika. Ngayon, dahil sa taas din ng teknolohiya ng China, itong mga chips na nandiyan sa loob ng mga electric vehicle ay makakarating na dito sa Amerika. Yung usapan sa West Philippine Sea, tulad ng sinasabi ko, ibang usapan yan. Dahil sa mga nangyayari ngayon na talagang hindi na kayang pigilan ang pagtatagumpay ng China
ang paglaki nila, ang paglakas nila pagdating dito sa industriya, pagdating dito sa technology, at even pagdating sa power na ito nga ay kinakatakot ng Amerika. So tayo ay narito lamang sa paligid ng China na kung ano't ano man ang mangyari, siguradong apektado tayo sa lahat ng bagay na mangyayari sa pagitan ng Amerika at sa pagitan ng China. Ngayon, ayokong magsabi na kung sino ang mas magaling sa dalawa. Yung dalawang yan ay superpowers po yan. Tayo po ang importante ay makita natin kung ano yung pwede nating gayahin dito sa China para tayo ay maging katulad din ng mga nagiging successful sa buhay. Hindi yung sasabihin mo na pangit yan, hindi maganda yan, nasusunog yan, walang kwenta yan, gawang China, madaling masira. Nako, kapag ganyan ang inisip nyo, negatibo yan. Lalong wala kayong pupuntahan. Eh bakit? Sino ba ang nagpapatakbo ng BYD dito sa Pilipinas? Ayala. Bakit napaniwala nila si Sibel de Ayala na napakayamang tao, napakagaling na tao kung walang kwenta itong BYD? Maging si Chavit Singson, meron din siyang Dongpeng. O, di ba? Mapapaniwala mo ba itong mga malalaking mga negosyanteng yan na walang kwenta? Itong mga Chinese electric vehicle na yan, aaksayahin ba nila ang kanilang pera? Mga kapatid, sana po ay nakatulong itong mga paliwanag ko dito sa vlog ko na ito. Tandaan nyo po, tayo ay magkakasama, hindi tayo magkakalaban. Kung dumating ang panahon na talagang ito ng mga electric vehicles ang magiging sasakyan na at mawawala na itong mga internal combustion engine, sana po ay makabili tayo ng mga murang mga electric vehicle. Pero malabo pang mangyari sa Pilipinas yan dahil hindi pa nga natin talaga kayang bilhin yan. Pero yung may mga pambili, why not? Ba't hindi nyo subukan? Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.